So, halo-halo dyan sa ating mga Ekla viewers. So, welcome back here to me and to my YouTube channel. So, ayan mga Ekla viewers, alam ko naman na super tagal kong nawala. As in like 9 months, you know. Ang missing person nga, 3 months lang declared as alam nyo na, di ba? Eh ako nga, 9 months akong nawala. And hindi biro yun. Dahil di rin naman biro yung mga napagdaanan ko for the past few months. Pero, without further ado, ayoko naman masyadong mag-dwell sa past kasi past is past, diba? And of course, as you know, ang buhay natin is pausad talaga tayo sa buhay, and hindi naman tayo talagang pwede ma-stop lang dun sa mga nangyari, ganyan. So ako, I just want to move on kung ano man yun. Pero ang lesson learned is talagang we have to be wise kung sino yung pwede natin pagkatiwalaan sa buhay, sino yung makakasama natin sa buhay. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang tayo magtitiwala. Tapos, of course, yung pagtitiwala natin, it's not just about the secrets that you keep. Secrets yan. So, ayun, not just the secret, the secret, ano ba ito, nabubulol na ako. Tagal ko na kasi di nag-YouTube, pagbigyan nyo na ako. Pero ito na ngayon, dahil sobrang tagal ko na rin kasing, alam nyo yun, dahil ito na nga kasi yun, diba, syempre, kailangan mag-ingat tayo kung sino yung pagkakatiwalaan natin. Hindi lang siya dahil sa mga sikreto na binibitawan natin. Pero kung hindi, pati sa ating sarili, overall self, diba? Bago mo ibigay yung buong buong, syempre, pagkatao mo. Pero bago mo ibigay yung mga bago ka magtiwala, dapat marunong tayo maging wais sa pagsusuri ng ibang tao. So, yun lang naman ang mga abiso ko. And pangalawa is that, always remember na gamitin nyo yung talent na binigay sa inyo ni Lord. Kung ano man yung talent nyo, multiply it, diversify it. Huwag kayong magpapayag na matenga. Kasi the moment na tinengga nyo yung sarili nyo, naghihintay kayo or what, mas lalo lang kayong nagmo-move backwards rather than forward. So, ang natutunan ko talaga sa experience na ito is that we really have to move forward using the talents that bumagsak yung skin kaya munti ka na. Narinig nyo yun? Bote kasi yun eh. So, dapat yung matuto tayong gamitin sa tama ang binigay ni Lord na talents. Huwag tayong magpaligoy-ligoy. Alam nyo, huwag tayong magpakatenga. Oo, okay lang na maging malungkot. Kasi dumaan ako doon, naging malungkot ako. Pero masyado kong dinibdib yun. Yung pagiging sobrang malungkot. You know, I don't wanna say depressed kasi hindi naman ako nagpunta ng psychiatrist. Diba? Pero I have a feeling na malapit doon kasi naranasan ko siya before. Pero other than that, ayun, ang masasabi ko rin kasi talaga, meron tayong mga pagsubok talaga in life wherein kukunin talaga ni Lord sa'yo lahat. Like, just to give you a little background din sa nangyari, ba't ba ako matagal na wala? Ba't din ba ako, part siya ng pagiging depressed ko. Pero di siya talaga, yun lang ang reason, okay? Part of the reason is meron akong parang quarter life crisis kasi minadali ko yung college. Alam nyo, no college pa lang, second year pa lang, naghahanap na ako ng saan ako mag-work, ganun. So, dapat talaga enjoy every moment, enjoy your life. Yun na talagang payo ko. Pero other than that, ang masasabi ko is that si God kasi anytime of our life, anytime of our day, anytime of the year, kahit sobrang successful ka na, kahit na feeling mong nasa pinaka-top ka na, once na kinuha niya yun lahat, at nalaglag ka sa bottomless pit. Charot. Pag nalaglag ka doon sa pinaka-bottom, yun na talaga yun eh. Minsan talagang aminado ako na napunta sa point na para kasi naging mayabang din ako, naging hambog din ako na parang di ko kailangan yung parents ko, di ko kailangan yung Diyos ko, wala yan. Hindi ko kailangan yan. Gumagano'n ako, parang feeling ko na kaya ko. Alam mo yun, parang feeling ko nasa kamay ko, ang kapalaran ko, ganon.
So, sobrang ano ko, yung parang feel ko na kaya-kaya ko, parang naging hambog ako, naging ma-pride ako, na parang hindi ko kailangan ng tulong nyo, kaya-kaya ko to, ganon. So, nangyari talagang yung parang story ni Job, except dun sa nagka-boils siya. Actually, wala naman akong asawa, wala naman akong anak. Wala pa namang namatay. Pero, kumbaga, in a pattern dun sa biblical story, yun nga, yung parang nangyari kay Job, di ba, kinuha sa kanya lahat ng kayamanan niya, lahat ng mga talagang kaibigan niya, pati yung pinakamalapit sa kanya, kumbaga sa application sa akin, mga malapit sa akin, yun pa yung mga talagang umiwas, yun pa yung mga talagang nawala. Ganon din na yung nangyari sa akin. Parang almost similar. Siguro mga 30% similar. Ganon. So, ang masasabi ko talaga is that there are times talaga in our life na mangyayari yun, na talagang kukunin talaga sa'yo ni Lord yung pinaka, yan, yung nangyari sa akin, nawalan ako ng savings, nasimot ang savings ko, as in pati insurance ko, simot, as in wala. Ganon. So, ngayon, actually, nag-pray ako nun kay Lord, as in, it came to a point na hindi ko na kaya. Kasi talagang, wala na akong maiiyak guys ha, kasi naiyak ko na lahat. And it's good na iyak siya. Pero yun nga, nag-pray talaga ako nun kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kasi kaya. Parang gano'n, umiiyak ako noon, ganyan, nagdadasal ako. Tapos, naalala ko noon, lumabas ako ng room, umiiyak pa din ako. Pero nakakontrol na, tapos nagluto ako. So, yung iyak ko, medyo, yung niluto ko, medyo maalat yung lasa. Kasi nandun lahat ng luha. Tapos, habang, nung bubuhatin ko ng kutsara tinidor, di ko siya mabuhat ng maayos. Kasi, umiiyak ako, as in, hindi ko kinaya yung experience na yun. Tapos sabi ko, Lord, paano to? Anong kakainin ko? Bukas yun nasa isip ko, yung pagkain tomorrow, next week, yung bills namin, nagpa-pile up na. So, nagpatong-patong na siya lahat to the point na parang may bumulong na sa isip ko na you need to seek help, you need to seek guidance, not just help na financial, pero you also need to seek help na yung parang guidance, yung gabay, ganon. So, ayun, fast forward to a few months, which is today na yung few months. Ayun, with the grace of God naman, ayan, nakalipat tayo. Actually, nag-downgrade ako ng condo. Makikita niyo yun sa isang post ko sa TikTok. Actually, nandito lang siya. Ililink ko lang dyan sa baba. Meron akong pinost na lumipat ako ulit ng bagong condo. Mula nung galing ako sa nung January, galing ako Japan. Lumipat ulit ako ng mas maliit na condo. And ayun, andito na yun. And with the grace of God naman, nakalipat tayo. Kasi pinagdasal ko talaga tong condo na to. Actually, nakita ko na to. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko makalipat dito. And it is an answered prayer. So, ayun. So, nandito na tayo ngayon sa unit na ito. And with the grace of God, ayun din, paunti-unti, nababayaran ko rin yung mga utang ko. And so far, out of 200k na utang, we are now down to 40 plus, 40 something. Ayun, so, yun yung mga pinagdaanan ko so far. And honestly, I just wanna share this to you kasi talagang, it's a testimony that I want to share, no? Na parang kahit sino sa atin na ako, mukha akong mayaman, maputi, ganun. Tapos parang angat sa buhay, parang ano talaga tayo, as in, kala ng mga iba parang hindi ako nagkaka-problem, akala ng iba na parang, uy, sobrang kalug lang, sobrang chill, kasi that's what I want to portray. Pero what everybody doesn't know is that, minsan talaga umiiyak ako kay Lord, tapos parang sinasabi ko, Lord, itong problems ko, ganyan. So may mga pinagdadaanan tayong lahat, pero lahat ng pinagdadaanan natin, pwede naman natin yung ipagdasal, tapos parang idaan sa Kanya, gano'n. Pero huwag niyo siyang gawing lucky charm. Okay, like hindi siya lucky charm, hindi siya parang, oy, siswertehin ka bukas. No, I didn't treat Him like that. Actually, nagde-devotion na ako every morning, that's nakikinig ako ng praise and worship. Parang yun, siya yung inuuna ko in the day. Kahit na, alam kong tambak ako ng work every day, like, may shift ako in the morning, tapos may business ako sa hapon, tapos gumagawa ako ng content sa gabi, alam mo yun.
Actually, kala nyo lang nagpa-party-party ako, pero invited ako as content creator. So, work pa din siya. Work and play. Ganun. So, ayun. Actually, I'm so happy din dahil, alam nyo, dumating tong mga brands na ito. So, actually, meron akong pinopromote ngayon din na brand. Ang ganda nitong skincare na, siya, cream sa mukha. As in, nag-improve yung skin ko. Siguro stress din kasi ako noon. Pero ngayon, mas nag-improve siya. Kasi, tignan nyo, pack na pack, sobrang glass skin. Tapos, isa pa sa mga ginagamit ko, kasi, syempre, dahil na-stress eating tayo nung time na yun, eto, medyo pumayat naman ng lola mo dahil dito sa ating next week na, actually, isa na lang siya. Next week, Bakenemen. So, yan, isa na lang siya. Tapos, meron din akong ginagamit na bagong whitening soap kasi alam nyo, sobrang thankful ako dito dahil bumalik ang kulay ko at di lang siya bumalik, nag-smooth pa. So, ayun, nagpantay. Yung mukha ko kasi, mas maputi siya dun sa braso ko kasi nag-aangkas ako eh. Pero dahil dito, nagpantay na rin siya. So, ayun, yun lang. Yun yung mga products na nagustuhan ko so far. And babalik na tayo sa paggawa ng mga skincare reviews and yung mga bag reviews. Ito na lang pala yung mga natira. Ayan, akit ko ng konti. Ayan, yan. Yan na lang mga natira actually. Dati sobrang dami yan. Like to the point na per brand, kaya ko nang gumawa ng isang review per brand. Pero ngayon, I think I have to wait and let God be the provider of these things, no? So, yun lang naman. Sige. Ay, nako, I have to go na kasi may party pa akong pupuntahan. And, ayun, you guys stay safe. And, ayun, I do hope and pray that everyone will, subscribe and like and comment down below. Tapos, ayun, don't forget to ring the notification bell para updated kayo sa mga product reviews ko, bag reviews, and also other lifestyle vlogs na ilalabas natin. Sige, babush!